This is my Bible. This is my Bible. I am what it says I am. I am what it says I I am. have what it says I have. I have what it says I am. I can do what it says I can do. I can do what it says I can do. Today, Today, I will be taught by the Word of God. I will talk by the word of God. I boldly confess. I boldly confess. My mind is alert. My mind is alert. My heart is receptive. My heart is receptive. I'm about to receive I'm about to the receive incorruptible, the incorruptible, indestructible, indestructible, ever-living ever-living seed of the Word of God. seed of the word of I God. will never be the same again. I will never be the same again. Never, never, never. Never, never, never. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Kamayin mo yung katabi at sabihin mo, our supply is waiting. Praise the Lord. Hallelujah. Makakaupo na tayo mga kapatid with the Word. God bless His Word. Bibles, open your Bible. Open your Bible in the book of Matthew. There's a story in the Bible that I really want you to understand, no? Matthew chapter 17, verses 24. Matthew chapter 17, verse 24 hanggang 27. And when they were come to Capernaum, they that received the tribute money came to Peter and said, "Doth not your master pay tribute?" He said, "Yes." And when he has come into the house, Jesus prevented him, saying, "What thinkest thou, Simon? Of whom do the kings of the earth take custom or tribute? Of their own children, or of strangers?" Peter said unto him, "Of strangers." Jesus said unto him, "Then are the children free. Notwithstanding, lest we should offend them, go down to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up. Then thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money, and that take, and give unto them for me and thee." Yan yung nangyari sa Bible. The supply of God are just waiting. Kung supply po ang pag-uusapan, hindi nauubusan ng ating Panginoon. Amen. Ang pananampalataya lang natin, minsan ang nagwi-wait. Hindi ang supply ng Lord. Kasi kung supply pag-uusapan, palagi may supply ang ating Panginoong Jesucristo. At kailanman hindi siya mauubusan. Kasi kung kasama natin si Lord, walang problema. But before natin yung pag-uusapan, I just want to show you or share to you some of the points. First point na pwede kong banggitin is opportunity can be found when man starts to look and respond correctly to the governing law. Opportunity are just waiting for those people who are looking and finding a reserve for those who are seeking. Why? Because they deserve it. Kasi naghahanap ka eh. Of course, makakasumpong. Sabi ng Biblia, ang humihingi ay makakatanggap. Ang kumakatok ay pagbubuksan. Ang naghahanap ay makakasumpong. Bakit? You deserve it because you do certain act that is necessary according to the law. That is the law of the Lord. At minsan, takot tayo humingi sa Panginoon. Baka mapahiya ako. Baka sagutin ka. Di ba? Dalawa lang naman eh. Ayaw ko mag-upisa ng negosyo. Baka malugi. Paano? Kung uulan, aangat. Takot ako na pumunta ng kuwan, baka uulan. Paano kung hindi uulan? Dalawa lang po yan. Why not take the risk? Another point. The farmer and the oil. There's a man sa Pittsburgh, mga kapatid, sabi niya, yung lupa niya daw, pangit. Ang crops niya ay hindi gaano masagana. Pero pinipilit niyang ayusin. Inaayos niya. One day, may bumisita sa lugar niya at inamoy daw yung tubig. Tapos tinikman. Sabi niya, maging ang mga kalabaw man ay ayaw sa tubig na yun. Pero sila, tinikman. Anong meron? The following month, nag-offer itong malalaking mga tao ng malaking pera para sa lupa niya. Of course, maliit lang yung lupa niya, babayaran siya ng malaking pera. Sabi niya, "Oh, walang problema. Lilipat ako ng Canada.
bibili ako ng lupa, ito farm ko ulit. Ito naman, hindi naman nagbibigay sa akin ng magandang ani. And what happened? Hindi pa natapos ang buong taon, it was found that there is oil in his farm. Have you read about the acres of diamond, the libro? Na umalis siya sa ibang lugar kasi naghahanap ng diamond. Pero yung river pala, nung nagkaroon ng flood, nandoon na pala sa river na tabi nila, yung mga diamonds na napakarami. Bininta nila. The acres of diamond. What's the problem? The problem is not the source. The problem is the mentality of the owner. Amen. Nakuha niyo ang point? Amen. Para sa kanya, limitin lang ang kanyang pag-iisip. Ang isip niya, farming, farming, farming. Pero hindi niya nakita ang possibility na meron ang lupa. Church, I want to challenge and to tell you, there are blessings that God reserved for you if you are just willing to seek those things. Amen. Mag-umpisa ka lang magbasa, mag-umpisa ka mag-research. May mga potential tayong meron. Minsan hindi natin nakikita. Akala natin, hanggang pag-aasya talaga yung kaya ko, Pastor. Hindi po! Meron kang potential na minsan hindi mo na-discover na alam mong pwede magagamit mo towards development. Bakit yung iba? Umangat ang buhay sa ganung kalagayan. Samantalang yung iilan na natili doon sa ordinaryong pamumuhay. Tama po ba? The farmer and the oil. Another, do you know that your capability of doing? Do you know what the capacity of what you can do, what you can earn is? You have all the capacity that you can earn. But the problem is, the question, how did you do it? What have you done that you are qualified to earn such things? Sabi mo, Pastor, ito lang kaya yung pagsahod sa akin. Because you are not growing. But the moment you grow, and your potential grow, your skills were developed, anong gagawin? The Lord will promote you. Kasi hindi ka na nararapat dyan. Sa kinalalagyan mo, iaangat ka ng Diyos at pagpalain ka na maghisigit pa sa nalalaman mo. Amen. Sometimes you are thinking, bakit hindi nila ini-increase yung sahod ko? Increase your skill and your sahod increase. Amen ba? You are expecting for an increase, but increase your skill. Di ba? Work is our partner. Work is our partner. Develop skill. Lately lang, napag-usapan namin ang misis namin that we will develop a new skill. Alam niyo ano yun? Mag-aaral na daw kami ng Arabic. Yun yung gagawin namin. Develop new skill. And I will try my best, at least every day, kailangan kong makahanap ng isang word na ilagay ko sa dictionary ko. Na Arabic word. I want to make it a commitment. For 365 words in 365 days. O, di ba? Pero 365 in 1 year. Sigurado akong magagamit mo yung 365 words na yan, di ba? Develop a new skill. Minsan nandoon lang tayo, Pastor, ito lang talaga ako. Anong ganyan ka? The Lord already set everything that you need for your success. Ano man yung kailangan mo para magtagumpay ka, nandyan na sa habag mo. Ang kailangan mo lang hanapin at gamitin para sa iyong potential. Nandyan na sa habag. Naghahanap tayo nung wala. Kung meron lang sana akong katulad niya, siguro maging successful din akong tulad niya. Hindi kaya yan ang umpisa na ganyan ang kalagayan niya. Kung meron akong milyon tulad niya, siguro ako maging successful din tulad. Church, hindi po ganon. Ang limitation ng Panginoon, kung anong meron ka, gamitin mo towards your development. Amen. Church, you have the capacity, you have the capability of doing things, but you don't know. Matthew chapter 6, verse 31 to 32. Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? For the Gentiles seek after all these things. But your heavenly Father knows that you need them all. Alam ng Panginoon niya lahat ng mga kailangan natin. Bakit puno tayo ng pagkabahala? Kaya nga sinabi ko, it is already provided. It's already waiting for you to be used. Amen. Nag-aantay na siya upang gamitin. Nag-aantay na ang Lord para hingin. At pagdating natin sa langit, magtataka ka, Lord, bakit ang daming gift? Kanino yan? Para kanino? Sa'yo yan eh. Hindi mo na hinihingi. Sabi ng Lord, sabi mo naman, ay, sayang. Kung alam ko lang,
Nangyari yan eh. May isang kuwan eh. May isang mag-asawa na talagang nag-iipon para makasakay lang ng cruise. Cruise ship eh. Mahalang cruise eh. $5,000 per head. Per pair ba yun? Kano yun din? Hindi mo tandaan? Mag 5,000 per pair ba yun? 5,000 per head. Cruise ship ha? Sila ipon itong mag-asawang to. Eh, retirement fee nila yun. No? Pang-retirement. Eh, siyempre nag-iipon. Eh, nung sumakay na ng cruise ship, siyempre, walang ibang natirang pera, walang pocket money, maliban sa ticket na meron sila. So, pagpasok pa lang doon, in-offer na sa kanila yung room. Sir, room number 1, sir. Hindi. Dito lang kami sa gilid. Sa isip-isip, wala kami pera eh. So, doon lang sila sa gilid, no? Bawat kainan, sabi ng miss, kain tayo. Wala tayong pera. Ano meron niya? Anong meron niya dyan? Biscuit, laban sa katulad. Laban sa katulad. O, sige, kain tayo. 3 days after, yung kapitan, napapansin na itong dalawang mag-asawang ito, no? Matatanda ito. Tapos sabi niya, ano kaya yung problema nito? Bakit? After 3 days, sabi niya, Madam, ano yung kung kumakit? Masarap po pagkain. Dito lang doon, walang problema doon. Yun pala. Sabi niya, bakit dyan kayo nagtitiis? Libre naman yung kwarto niyo. Libre naman yung pagkain. Pagtatatlong araw na dyan lang kayo. Kung alam lang namin. Ganon ba tayo minsan? Meron lang pagpapahalan na nakalaban para sa atin. Pero minsan hindi natin tinatanggap kasi hindi natin alam ang mga bagay na ito. Dapat kung malaman kapatid ng pagpapahalan pinagkaloob ng Diyos ay abot kamay muna. Sabi ng Diyos, repent for the kingdom of heaven is at hand. The kingdom of heaven is at hand. Within reach, within your grasp. Kaya ang sabi naman niya, repent, magsisi. Pag lumapit ka sa Panginoon at naging anak ka ng Diyos, you have all the potential, the capability to reach your highest potential. Kasi anak ka ng Diyos at kaya ikaw magpapalang nakahanda bilang anak ng ating Panginoon. All these blessings are reserved for you. But the problem is you don't ask them. Tatlong tao, 3 men of different profession, nakakita ng kahoy na malaki sa tabi ng ilog. Sabi ng isa, ang ganda nito. Sabi ng kusinero, masarap na panggatong to. Malakas ang apoy nito. Sabi naman ng bangkero na mangingisda, sabi niya, gawin ko itong panggatong. Sabi ng kusinero, sabi niya, ito, maliban sa akin na makapagpan ito, pwede ko ito ibenta ng $10. Samantalang ang bangkero, sinabi niya, pag matapos ko ito gawin pangka, pwede ko ito ibenta ng $100. Inumapit yung sculpture. Sabi niya sculpture. Aha. Ginang-ganon niya. Aha. Aha. Sabi niya, pwede akong kumita nito ng 10,000 or ng $1,000. Kung manginimata ng dalawang bangkero at dalawang, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Sabi niya, gagawin ko ito. Masterpiece. The same thing, sculpture. He will make it as a masterpiece. What masterpiece? Gagawin niya itong machete. Napaka-macho. 3 men of different profession, but they see from different perspective. Now, what my point is, everything is present and is supplied, but they have seen from different perspective according to who they are or what they are capable of doing. Minsan, gano'n lang nakikita natin. Kasi yun lang ang kaya natin gawin, yun lang din ang kaya natin kitain. Yun lang din ang kaya natin abutin na pagpapalit, kasi yun lang din ang ating nalalaman na kaya natin abutin. The problem is not the lack of supply, but the lack of consciousness of what the Lord has reserved. That's the problem that is imminent, that is very rampant in this community. Maraming kung titignan nyo, kung pagpapala ng pag-uusapan ng kapatid, nandiyan na! Ang tanong, paano natin inaaruga ang pagpapala? Ang supply na meron tayo, mga kapatid. Did you know that what you have, you know that you have the capability to become your own masterpiece. In the first place, you are the masterpiece of God. Tama po ba? Amen. Every possible potential that you need is already provided. Sinabi ko ba dyan? Yan. But we are to occupy of being a firewood. Daily sustenance. Ikot. Dapat mo ito, pastor, nakapag,
makapagpadala lang sa Pinas, okay na, walang problema. Oo, may kita, okay na. Or maybe a boat that can earn for pleasure. Okay na to, pastor. Makabili na ako ng bagong damit, makabili ng... No! Your sustenance or your supply is not limited to what you need, to whatever you know, for your personal only, but is more than enough to bless other people also. Yan ang pagpapalang gusto kami ng Diyos, that you will also become a blessing to other people because you are the masterpiece of God and you have all the potential what you need to reach the Lord wants you to be. God has already supplied what you need to reach your goals. Anong ginawa niya? He already put it in on your lap. Kaya tinatawag yan na laptop kasi lalagay sa lap. It's already in your lap. Nandito na. Ang kailangan mo lang, gawin mo lang siya. All the things that will equip you to reach your full potential. Please, 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 never blame my God. If you're not successful, because everything is already provided for you. Never blame my God. Minsan, nadadamay pa ang Lord eh. Lord, bakit mo pinahintulutan, Lord? Remember that winter happens to us all. Hindi porke si King Abdullah, hindi na makakaranas ng winter niya. Hindi na porke talaga na naging wapo ako, pero kahit sino ka man, everything will happen to us. But remember to save the sail in the time of winter. The storm will come. Tama po ba? May storm talaga darating. No. Hindi ba iwasan may storm sa buhay? Ang tanong, did you set the sail? Inayos mo ba yung, ang tawag, yung sail? Oo. Na saan mo ba ilalagay para saan nadapo yung hangin, makakapunta ka pa rin sa karoonan mo. Set the better sail. Another. Matthew chapter 7 verse 11. If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give what? Good things to those. Kung hindi ka hihingi, hindi tayo makakatanggap. Ang sabi dyan, ang masamang ama nga ay nagbibigay ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak. Gaano pa kaya ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Amen. God is willing to give you what you need. All you have to do is to ask and believe in His name. The thing we dare not to do is to fret and worry about supply or about where our next dollar is coming from. Fretting and worry tend to restrict and limit the supply at hand. And it's true. Even though you have the supply, but still the Lord restrict the supply since you have doubts and faith in Him. You are in doubt of the capacity of what the Lord will do for you. Alam niyo po, pinag-usapan namin ni Pastor Moses, sabi niya. Last time sabi niya, the Lord never visit a village where He is not invited. Kung sabihin, lumayas ka dito, naalala niyo yung mga baboy na pinasukan tapos pinapasok Jesus Christ doon sa isang village? Pinilit niya ba sarili niya pumasok? Hindi. Ganun din po. Hindi tayo pipilitin ng Diyos kung ayaw natin ang pagpapala mula sa Kanya. Hindi ka pipilitin ng Diyos na pumasok sa buhay natin at kung ayaw mong pakialaman ka niya. Minsan sabihin, Lord, bakit mo na ako iniwan? Sabi mo, hindi kita papakialaman. Hindi ayaw kong makialam sa iyo. But if we will invite the Lord, Lord, have your way in my life. You are invited in my life. At kung imbitahin natin siya sa buhay natin, everything will be set all right. Ayusin ng Diyos ang lahat ng bagay. Supply is already there. Do not worry. Anong kalaban natin? And? What is fear? False evidence appearing real. You thought that it's true, but it's a false evidence. You doubt. God, kaya mo kaya to? But remember, the moment you said, kaya mo kaya to, sinasabi mo, hindi mo to kaya. And the Lord will not do anything about it. I want to challenge you. Ano man ang kinakaharap mo ngayon ng problema? Ano man ang kinakaharap mo ngayon
na para bang wala ng solusyon. Tanggalin mo yung pagdududa. Tanggalin mo yung fear. And I will assure you, there is an answer with your prayers. Pwede ba natin palakpakan at sambahin sa mundo? Instead of tightening up in your thinking, we must relax and be more expanding. We must educate our minds to a larger state of thinking. We have to develop the attitude that there is an abundance in God. When we can think and realize more abundance, we shall receive more abundantly. Remember that it starts from the thinking process that we have. The problem is how we conceive things. Pag pag-iisip pa lang natin, talunan na tayo, huwag ka na umasa, mananalo ka. Kung sa isip mo, problemado ka na, problemado ka talaga. So isip mo, wala ka na solusyon sa problema, wala talagang solusyon yan. Pero kung dito sa isip mo, nanampalataya ka, kung may gagawin ang Diyos, pag-uumpisa siya kikilos sa buhay natin, higit pa sa kaya mong i-imagine. Kung solusyon lang ang pag-uusapan, ang Diyos ko hindi nawawala ng solusyon. Hindi siya nawawala ng solusyon. I want to challenge you in this story later on. Psalms chapter 34 verse 10. The young lions suffer want and hunger. Remember, they were young lions. They were strong. They have the capability to have food. Kaya nila kumuha ng pagkain, tama ba? Yeah, malakas pa. Lion sila, king of the jungle. So anytime they can take food, tama ba? But the Bible tells us, suffer want and hunger. It doesn't matter kung gaano ka kalakas, kung gaano ka magagaling sa buhay na ito. Kung wala ang Diyos, wala ka rin magagawa. Nagsasabi ka rin ng want and hunger. But the Bible tells us, but those who seek the Lord will not do good thing. Hindi ka magkukulala ng Diyos. Pag tayo magtitiwala sa Kanya, walang magkukulang sa Diyos natin, mga kapatid. Minsan lang tayo ang may magkukulang sa Diyos. Minsan iniisip natin, kulang Diyos, kulang o Diyos. Pero hindi nagkukulang ang Diyos ko. Tayo ang nagkukulang. Minsan iniisip natin, may pagkukulang yata ang Diyos sa akin. No! Hindi siya nagkukulang, mga kapatid. Ni minsan, hindi kinuha ng Diyos ang hininga mo. Ni minsan, hindi iniista mo ng mga araw. Ni minsan, hindi tumingin ng Diyos sa pagpanunood sa iyo kung ano ang ginagawa natin sa araw-araw. The Lord always watches us! Oh God! Oh God! Help us, oh God, to open our understanding, oh God. Shall we bow our head once again? If you want to pray, go ahead. Just pray. Just ask the Lord for forgiveness. Kung sa palagay mo ba magkukulang ka sa Diyos, even the Lord already supplies for you. Now go ahead, pray. Ask the Lord for repentance. Lord, forgive me, oh God. Give me another chance, oh God. Give me a chance, oh God. You seek the Lord. Seek the Lord. Hallelujah. Kahit may gold chest ka pa sa backyard mo, kung hindi mo alam na meron doon, hindi yan walang mangyayari yan sa'yo. Walang blessing ka matatanggap. Kahit meron ka pang gold chest dyan, kung marami ka pang gold chest sa bakuran mo, kung hindi mo alam na meron kang ganyan, you will not benefit from it. It is not the vocation that determines riches, but demands we make our vocations that determine the riches. Huwag mong isipin, maglilipat na ako, papapalit ako ng trabaho para lalaki yung income ko. Hindi kapatid, hindi problema ang trabaho, kundi ikaw mismo ang problema. Ano bang meron tayo? Ano bang kulang sa atin? Hindi ang vocation na pinili mo. We shall only expand our thinking. We shall not only expand our thinking, but we have to receive abundantly. Amen. Amen. A magnet in the hands of the untrained man, but have little change. But if it is in the hand of the skillful engineer, a trained engineer, it will do a great thing. I will tell you, all poverty in the world arises from the poverty consciousness, not from the lack of supply.
Kahit meron tayong mga pagkukulang, pero ang Diyos natin hindi pa rin nagkukulang. Whether it be collective or individual, hindi pa rin siya nagkukulang. I will tell you, supply are just waiting for you. Nalaman na ang supply para sa iyo. Bakit ka nakaalala? The Bible tells us, consider the rebels. Hindi sila naghahasik, hindi sila nag-aani. Pero mga kapatid, pinapakain sila ng ating Panginoon. Hindi pa rin nagkukulang ang Panginoon sa kanila. Bakit? Ano ba ang value mo? Mas mahalaga ka pa kaysa mga ibon. Tama po ba? Bakit ka nag-aalala? Do not worry in life. I will go back in my story before I will end. Si Peter ay gulong-gulo. Tinanong siya, Peter, yung master mo pa nagbabayad ng tax. This is the tax paid for the tabernacle, for their annual festival. Sinabi niya, yes, he paid. But Jesus prevented him. When he came to their home, sinabi niya, Peter, anong problema mo? Parang nagbago yata yung mukha mo. Sabi niya, hindi man binanggit doon, pero parang naiintindihan ni Lord. Sinabi siguro ni Lord, nag-aalala ka ba kasi wala kang pambayad sa tax? O problemado ka ba dahil dapat hindi tayo magbabayad ng tax, di ba? Dahil nasa revolutionary activity tayo. Sinabi, nagbabayad naman ang master ko eh. Pero ang totoo, hindi pa nakapagbayad si master. So when Jesus came into the house, Jesus prevented him saying, anong iniisip mo? Ay, tanong ko ngayon, anong iniisip mo? Worry ba yan? Pag-aalala? Minsan, iniisip natin, hindi naman ako napapansin ng Lord eh. But the moment na nag-iisip ka na, nakaupo ka na, nag-aabang ang Lord, kailan kaya siya lalapit sa akin at kausapin niya? Kailan kaya siya mananangin ngayon? Inaantay ko lang siya, kailan siya lalapit? Inaantay ko lang siya, kailan siya kakagot sa akin? The start you are thinking on things, the start you start to worry. Nagtatanong ng Lord, kailan ka lalapit sa akin? Inaantay lang kita na lalapit sa akin. Yes! Sinabi ni Jesus Christ, kanino ba dapat magbayad? Ang mga anak ba ng hari? O ang mga stranger? Sinabi ni Peter, sa mga stranger, sabi niya, hindi malaya tayo. We are the children. And why you are thinking strong enough when you are free? Malaya ka, di ba? Bakit ka nag-aalala? Bakit puno ka pa ng pagkabalisa? The supply are just waiting, sinabi niya. Peter, kahit sabihin na natin na hindi dapat tayo magbayad, pero ayaw nating ma-offend sila. Pumunta ka doon sa dagat. Pumunta ka doon sa dagat. I will tell you, you have to take an action. You have to respond to the Lord. Sinabi ng Lord, pumunta ka sa dagat! And Peter said, what will I do, Lord? What will I do? Sabi niya, mamingwit ka. Sabi ni Peter, Lord, nasanay ako na net ang nilalagay. Mas marami ang ani niya. Pero sabi ni Peter, hindi net ang gagamitin. Pain at saka fish. Sinabi niya, Lord, ganun lang? Isang araw, maaari makahuli ako isang klase lang. Is that enough? But the answer of God is beyond what you think it is. Amen. Bigyan pa sa capability na kaya mong gawin ang supply ng aking Panginoon. Kung iniisip mo na isusupply ka ng Diyos dahil may trabaho ka mali, isusupply ka ng Diyos dahil meron siyang sustenance para sa iyo. Amen. Minsan nagtitiwala tayo masyado sa trabaho, tama ba? At minsan nawawala na tayong tiwala sa Diyos. Malapit na ang sweldo. Sweldo na, akin. Hindi natin minsan inaantay ang pagpapala ng Diyos na higit pa kaysa sweldo ating wala. And the word said, Peter, huwag ka na magtiwala dyan sa system mo. Meron akong bagong system. Cast and hook. And take up the fish, first coming up. When thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money. Lord, paano ako makakasure na sa dami ng isda doon, yung isda na may pera sa bibig siya pang mahuhuli ko? Because the Lord says so, it will happen. Amen.
Because the Lord says so. Amen. So we all stand together. Sinabi ng Diyos na pagpalain ka. At dahil sinabi niya yan, tutuparin niya. Kahit nagkulang ka pa, hindi siya nagkukulang sa atin. Kahit meron ka ba mga results sa Panginoon, meron ka ba mga pagkukulang sa Kanya, hindi pa rin siya nagkukulang. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Today, Panginoon, I invite you to this altar. May pagkukulang ka ba sa Diyos? Inside in this altar. Sabi mo, Lord, naniniwala na ako sa supply ng Panginoon. Patawad ko. Nag-aabang lang ng supply mo. Inaantay ka ng Diyos. Tulad ng prodigal son, sinabi niya, Father, I have sinned against you. Forgive me. Sabi niya, kahit gawin mo na lang akong alipin, Lord. Kahit gawin mo lang akong alipin, Ama, sa patahanan mo. Pero sabi ng Ama, hindi ka alipin, anak kita. At ang kanyang kapatid na nakakatandang kapatid ay sabi, bakit hindi ako nakakatanggap? Sabi niya, anak, lahat dito kaya mong gawin, kaya mong akuin, kaya mong angkinin, pero hindi mo tinatanggap. Ang blessings ng Diyos ay